Amen. So our word that we received last week is Special Force, Evangelism Special Force mission. So let's read from Galatians chapter 2, verses 4 to 5. Galatians chapter 2, verses 4 to 5. This matter arose because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. We did not give in to them for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. So, nakita natin dito sa Galatians no, how Paul tried to protect this gospel so that the gospel that we are hearing today makaabot sa atin as pure gospel. So, even though ages by ages, naka-cut off yung stream of the gospel, God will raise up one person para magtuloy yun or makaabot na hanggang ngayon nakaabot sa atin yung gospel na yun. So, imagine niyo kung gaano tayo kapalad na ito yung napapakinggan natin ngayon. Yung pure gospel na to. Siguro ngayon hindi pa natin ma-appreciate. Pero last week when I meditated on this word, sobrang iyak ako ng iyak ng mga siguro 2 days. Na parang wow, totoo ba na kami? And siguro sa verse 4, yung sinabi na the freedom we have in Christ Jesus. So we were once a slave, but Christ has freed us. Have you felt that freedom in this stream or not yet? So if not yet, in this worship, nawa makita natin kung ano yung freedom na binigay ni Kristo sa atin. So we are gathered here siguro dahil sa bagyo, or dahil akala natin uwi si mama, or dahil sa birthday ni Kuya Dos, di ba? Pwedeng ganun yung nakikita natin. But I believe God has gathered us today because He wanted to give us a message and to show us or that we all have a mission, and what that mission is about to be revealed. Not that we have to discover it, but God will reveal it to us. So, ngayon nakikita natin how people, recently lang, grabe yung disaster na pinagdaanan ng Cebu from Lindol 2 months ago. Then last week, yung baha. At nakita niyo siguro sa lahat ng video how hindi prepared yung mga tao eh. Di ba sinabi nga nila, we prepared water, emergency kits. Pero ano yung hindi nila nakita? Na magkakaroon ng flash flood. Kasi hindi naman sila binabaha dati. To the point na, asa bubong na sila, may mga second floor, imagine, ganun kataas. Na first time na inabot nila. So, we saw the disaster na nangyari. And seeing that, biglang may kasunod na naman na bagyo at sobrang laki pa. Ito nga yung bagyo na meron tayo ngayon. So, sobrang preparation na naman yung mga ginawa ng tao. May nakita ko dong isang video ng vlogger na pipilit sinasalba yung asawa niya yung mga gamit sa baba. Ayan, ang bilis tumaas. So, panic siya, hindi niya alam kung anong unang kukunin niya. So, siguro pinakamahal na naisip niya yung ref nilang 2-door. Paano mabubuhat yun? Hanggang sisigaw na yung nanay, iwan mo na yan. Tapos, dahil siya nag-video, akit siya sa taas, alam mo kung ano mga sinave niya? Mga bag niya, mga Prada, mga Hermes, Louis Vuitton. Pinag-aakit niya sa mas mataas. Tapos siguro na-realize niya, ang bilis umakit ng tubig, bigla yung naalala yung mga anak ko. So, doon talaga sa disaster, doon mo makikita kung ano yung mas valuable sa'yo. Sa palagay niyo, yung mga mamahalin nilang gamit, napunta, puro putik na. So, meron siyang business, meron siyang laundry shop. So, lahat yun, ubos. Kaya yung vlogger niya, nakikita niya, di ba? So, paano tayo maghahanda sa disaster na yun? Actually, hindi yun yung kailangang disaster na paghandaan natin eh. At kung alam natin niya, dadating disaster, we prepared for that. Pero ang di natin nakikita is the spiritual disaster. The thing with this spiritual disaster is,
This is not something that is yet to come. Unlike yung bagyo, paparating pa lang eh. May chance tayong maghanda. Pero hindi mo pa rin alam yung extent ng bagyo na yun. Kaya nga, still they failed to prepare. Kaya, we lost lives. So, 100 plus yung namatay dun sa recent na bagyo. Pero itong spiritual disaster na to, hindi siya mangyayari pa lang. Nangyari na. Pero hindi natin alam yung extent. That's why you and I are called to be the special force. Ngayon, may binuo iba't ibang task force sa paghahanda ng bagyo or kung ano man yan, like yung ICI, di ba? Dahil nagkaroon ng anomaly sa flood control, nag-create ng new committee. Ngayon may bagyo, may bagong task force, yung bawat barangay, paano nila i-lessen yung damages. So tayo, since may spiritual disaster na dumating na, hindi siya padating pa lang, dumating na, and sa buhay natin, it's about to be revealed. Siguro ngayon, hindi pa natin nararamdaman. Kung sa palagay nyo, yan yung pinakalugmok na state ng buhay nyo. Diba? Sabi nga ni Kedos, hindi pa to yung ano, what do you call that? Rock bottom? Meron pang underground. Nicole, may underground pa daw. Hindi pa pala to. Actually, ayoko sana sumama ngayon. Kasi, hindi pa ako nakakapakinig ng mission home. Tapos may second message pa. Then, pag gantong Sunday night kasi, nagsistart na ako i-transcribe yung first message. So, yun yung nasa utak ko, kaya ayoko sana sumama. Pero naisip ko, yung message na special force. And it's not that because you're my family, hindi lang dahil ganun. So, parang kahit sino pa yung kaharap ko, the grace I received, I wanted to share that. Although, kahit anong explanation ko naman, if we're not given the grace to truly see this. So, may God give us the grace to truly see that we are the special force na hinanda ng God. For these people to know what spiritual problem is. So, this special force, as a special force, we're the one who can see these problem as unique problem. Example, this week, Cleo called me, first time na tinawagan niya ako. At nagkwento. Kung umatan kayo online Darak Bank, so ini-invite niya yung mga friends niya doon, na mga OFW din. Sabi niya, ate, ito kasing yung friend niya daw. Ito yung problema, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi niya, alam ko naman na spiritual problem yung problema niya. Pero habang nagkikwento siya, naghahanap ako ng time kung saan ako mag-butt in at i-open sa kanya to. Pero hanggang natapos ang usapan namin, hindi ko na-share. At nakita ko yung sarili ko na I'm trying to comfort her. Actually, that's what Tap shared din when he talked with Atsu. Na parang parang physical comfort na lang din yung binibigay ko. So, although we know it in our mind, pero pag nandun na tayo sa actual na yon, so kung special force ka, at pinadala ka na sa gerahan, at hindi mo alam kung paano magbasa ng mapa, ng compass, lost tayo. That's why we undergo training as a special force. And kaya din, kailangan maranasan muna natin yung mga bagay-bagay. Kasi paano ka makaka-relate, di ba? That's why mission home is important. Kasi in mission home, you will be with people na iba't iba yung character. And kung yun pa lang, being with them, hindi na kayo magkasundo, hindi mo na sila makita, you can't see yourself in them, so paano pa sa field? So instead na i-share mo yung message, ano sabihin mo? Nakakainis kasi na ayoko. I don't know, where was it Tap? Nung may pinapakita siyang picture ng sobrang pangit, or ni-rap yata nila or in-edit. Tapos sabi ni Tap na, tamo naman yung mukha, no? Parang di mo talaga gugusto yung share ng gospel eh. Oh, also Pipay, she shared that, na parang siya namimili kung sino siya share niya ng gospel, ay hindi to deserving.
So, yun yung mga kailangang matranscend natin. So, hindi lang siya by knowledge, but kailangan ipa-experience natin. But kailangan i-attach sa'yo yung mga taong yon, di ba, Nicole? Kasi God is preparing you. Para pagdating sa field, you'll be able to transcend. Diba? Bakit kaya binigyan ng Kobe, si Kuya Kipi, saka si Ate Gail? Bakit binigyan ng Kayla? Diba? Bakit si Seth binigay kay Nicole tsaka kay Poy? If hindi natin malalaman yung reason why, we won't be able to transcend not just people but situations in our life. And if makita natin yun yung sinasabi na it's no longer a problem, but we will have a thanksgiving. Bakit nangyari sa atin yun? Or why God has allowed that to happen. Because if not, we will be trapped in our scar. Madami namang tao, bakit sa akin binigay yung gantong problema? So, we have this Bartizan, journey, and guidepost. So, this week then, I was surprised when JD messaged me. Dahil ilang buwan na siguro ako hindi nagpapasig. Kasi since yung schedule, Wednesday nagdadarakbang dito. Thursday. Thursday din yung pasig. And then I also found that I have no strength to continue yung darakbang doon kasi sobrang layo, napapagod ako physically. Hindi ko siya matranscend kasi I myself is not ready. So, kung dati sabihin ko, dapat makareceive siya ng word and whatsoever. But now, nakita ko how I should be raised first before yung iba. Wala na akong pakialam sa kanila. And kahit hindi ko binibigyan ng word si JD, siya yung lumalapit sa akin to receive word. And dahil ang tagal namin din nakikita, sabi niya sa akin, ganito pala, no? Sabi niya, bakit pakiramdam ko nauubos ako pag wala tayong life movement or pag di ako nakakarinig ng word? Sabi niya, parang palang pagkain. Sabi niya, tama ba yun? Tapos sabi ko, alam mo, 3 beses ko na share sa kanya yun. Na kung tayo sa isang araw kumakain tayo ng minimum 3 times a day para ma-restore yung physical energy natin. So, paano yung spirit natin? Dati, sinasabi ni Papa na, parang di kumpleto yung week ko pag hindi ako nakapagsimba. Pero it's just mere words kasi naging tradisyon na yung pagpunta ng simbahan. But now that we are having this word as our spiritual food, dapat makita natin na hindi tayo nangihina dahil nagkakaroon tayo ng problema. But then, from the very beginning, we're weak. Kaya we need the spiritual food. So, nung lumabas kay JD yun, sabi ko sa kanya, alam mo ba, 3 beses ko na sinishare sa'yo yan? How we need spiritual food. Kaya kailangan natin makinig. Pero nung mga sinasabi ko yun, nakukuha lang ng utak niya. Siguro kayo, sabihan ko na nun. Yun nakukuha lang ng utak mo. Pero pag may nangyari, dun mo marirealize na, ito pala yun. Ito pala yung sinabi niya yun. Pero sa kanya, totally, nakalimutan niya na sinabi ko yun. Na-realize niya lang. So that's what we called grace. Aigo? Aray ko pala. Kala ko Aigo. So, nung sinabi, yung sa binasa natin kanina, di ba? The freedom that we receive. So, Bartizan. So, I consider myself as a new believer. So, kahit 20 years na akong Christian, so ngayon lang nabuksan yung spiritual eyes ko to see what truly the unique problem is. And we have to see na ano yung life na meron tayo. Ano yung life natin before conversion and during conversion, before we receive this pure gospel. At ngayon nare-receive natin, may nakikita ba kayong changes? Or baka pareho pa rin naman. So this life that we have in us, it should be changed from me-centeredness to God. Pero kung pareho pa rin, how we treat the church
is the same as how we treated the church before, na tuwing Sunday lang nagsisimba, tuwing Sunday lang nag-receive, kung kailan na convenient sa atin. So we have to evaluate that or see that. And how do we see the revealed problem? Kaya nga, di ba, lagi sinasabi ni Pastor Sam na kung si Seth, nakikita nyo pa rin as yan yung problema niya. At hindi nyo nakikita why God has to make Seth like that for you, then hindi natin ma-appreciate si Seth as a gift for us to open our eyes to see the spiritual world. Like si Kuya KP had a concern, when it comes to Kobe. Kasi nakikita nyo naman, di ba, medyo malambot si Kobe. Kanina pinagtatawanan nyo, di ba? So what if maging ganun siya? Ate Gaylen. Di ba? So, what if, kung si Dan, lumaki na nagyoyosi? Di ba? If, through that revealed problem, makita ni Dan na, ito palang, if through that problem, makita ni Dan na, wala akong choice kundi maging ganito, kahit anong gawin ko. Kahit sinasabi ng papa ko na dapat hindi ako ganito. Kung doon niya marirealize yung spiritual problem, then so be it. Bakit natin ipa-prevent na mangyari yun? So, ibig ba sabihin nun, hayaan na lang natin? Halimbawa, si Kobe, pag nasa mission home siya, ayaw niyang kumain. So, hayaan na lang ba na, hindi, sige, wag mo na kainin yan, papalitan na lang yung pagkain mo. Or, tatakutin, na ay nako, pag di mo kinain, natawagan ko si papa mo, ha? Nakukuha nyo? Na dapat di mo ginagawa yung Kobe, dapat kumakain ka, dapat lahat kinakain mo. So, what we do is, we explain to Kobe how Satan put a bartizan in him. Na makita niya pala yung pagkain because it's unfamiliar to him, ayaw niya na kainin. So now, how can you enjoy the food? Ang dami-dami masasarap na pagkain. Pero ito lang, dahil ito lang yung kinakain mo, natrap ka dyan. That's how Satan is working in you. Unlike pag sinabi mo lang, dapat kumain ka. Or sige, okay, wag mo na kainin. Nakukuha nyo? So now, may papanganak na naman na bagong baby. And as he grows up, of course, Kuya Seth will still be a baby. And habang lumalaki siya, makikita niya na, ba't parang ako nag-aalaga kay Kuya Seth? Alam niyo yung palabas na, yung kay Ann Curtis siya kay Joshua? Diba, yung si Manong, siya yung mas matanda kay pero siya yung nag-alaga. Nakikita ko lang siya sa mga commercial, pero hindi ko alam yung pinaka-storyline. Pero magiging scar sa kanya yun. So to the new baby, ano pangalan, Sky? It will be a scar to him. That's why if the parents doesn't know spiritual truth, kung kayo mismo hindi nyo makita yung scar sa inyo, how can you raise the baby? Diba? Kaya gusto ko sabihin please be in this stream. Do not just be contented in receiving it every Thursday or making yourself like come kung Friday or kung kailan kayo available or whatsoever. But yun yung tunay na pagmamahal kay Seth at kay Sky. Na kayo makita niyo yung spiritual world. Because that's how you will be raising them. Diba? Katulad ni Dan. Pero it's time schedule. That's why we're all here, diba? As family. As church. To give the word. Amay? So, yung revealed problem na yon, ito yung pinaka na siguro naging shocking sa akin. Siguro kung makikita lang natin siya as addiction sa drugs, addiction sa computer games, sasabihin natin sa mga tao to stop.
Oh, wag mo yan. Dapat hindi mo na ginagawa yan. Dapat hindi mo na ginagawa yan. So that's how Satan enslave us. And because of that, we have mental problem. Kasi hindi mo maintindihan kung ano yung, kung why this revealed problem has to come. Pag nagka-tantrum si Seth, naranasan niyo na bang mainis, Poy? Nicole? Parang mahal ko naman to, pero nakakainis kasi. Diba? Kahit ako minsan kay Kobe, alam mo yung parang nakikita ko na, dapat nakikita ko naman siya ng tama, pero minsan nakakainis, ang sarap na lang pingutin eh. Kanwa! Tigil na! So, these are necessary because hindi natin makikita what spiritual problem is had it not for these two. Kung walang revealed and mental, actually, spiritual mental problem is a hidden spiritual problem. Physical problem is a revealed spiritual problem. So, lahat yan, spiritual problem. So, kung wala itong dalawang to, hindi natin marirealize to. And, kung napapansin nyo, yung online darakbang natin, paulit-ulit ako sa way of salvation. Because that's how we have to raise new believer. Nung una, alam nyo, I forgot kung anong field yung napuntahan ko. After ko mag-share ng way of salvation, inisip ko, ano na next? Di ba usual pag way of salvation, yung kabilang part lang, states. So, next meeting, yung blessings. So, after nun, sabi ko, ano na isi-share ko? Hindi ko alam na kailangan pala, ulitin yun. Kahit hindi mo i-drawing. Bakit? Kasi feeling ko, ay, nasabi ko na yun eh, alam na nila yun. Next na. Paulit-ulit pala dapat. That's why, when I met Teacher Jovi last Friday, baka nakwento na sa inyo ni Samonim. Anyway, this Teacher Jovi, na-share na siya ni Pastor Sam sa mission home. After na siya share ni Pastor Sam, nung kaming dalawa na lang, pauwi na siya. Nung tinanong ko, how do you receive the message? Sabi niya, no, even kay Pastor Sam pala, sabi niya na, parang kinat off niya si Pastor Sam na sabi niya, matagal na po akong Christian. Sabi niya, parang alam ko na yan. Kasi nga, kwento ka ba naman ng ano eh. Ba't Adan, di ba? Sino pang hindi nakakaalam nun? Lalo na pag Christian ka, alam mo na yung buong story flow. Sabi niya, alam ko na yan. So, nung sinabi niya yon, parang ako, okay. Parang hindi niya time schedule. Or kung hanggang dito lang talaga siya. But then, Pastor Sam told me na, etong meeting na to, not yet for Juvie, but para sa'yo. So, it's for me. So, after ilang buwan na lumipas, nung nakita ulit kami, actually, she's the one who referred to me the teacher sa Talon. Na, Miss Ann, gusto daw kayo makausap itong teacher na to kasi afflicted siya, dinadaanan ko anong gagawin niya. So, nung nakausap namin yung teacher na yon, so, tumanggap siya. And then, sabi ko kay Miss Jovi, parang, gusto mo bang malaman kung ano yung nangyari? Tapos sabi niya, gulat na gulat siya na tumanggap yung teacher na yun. Co-teacher na yun dati lumipat siya ng school sa CA. Dati siyang taga-Talon. Tapos nung shinare ko how we shared the gospel to that teacher, nag-way of salvation ako. Pero hindi ako direct sa kanya. Gets nyo? Shinare ko how we shared it to the teacher. Ang problema ng teacher kasi ay, madaling araw, nagbomba siya ng motor niya. Ang ingay. Kasi may tubig yata or something. So nagalit yung kapitbahay. Hindi nag-react yung kapitbahay. But pagising niya, pinagbabato yung bintana niya, basag-basag. So ngayon punta siyang barangay. Pagpunta niyang barangay para ireklamo yun, nauna na pala siyang ireklamo. So alam niyo yung pag may kaaway kayo, tapos neighbor niyo lang or within the household, wala kayong peace of mind. Tapos dumating pa sa ganung medyo physical na may mga damages. So sobrang gulong-gulo siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Parang may threat na, ganyan and all. So kung hindi nangyari yung problem na yun, hindi siya dadating sa point na maririnig niya yung way of salvation. So that's how necessary this problem are. Kaya kung pag nakita mo, pag tuluyan natin nakita, this gospel because of our revealed problems, it's no longer a problem. Yung pala yung sinasabi, it's no longer a problem. It's a blessing. Kasi through that problem, nakita mo yung spiritual problem and our need for Christ. So when I shared to Teacher Jovi kung paano namin shinare, kung paano sinisamonim shinare, kung ano yung mga shinare ko doon sa teacher, nagulat siya. Kasi that's not how she's going to
give the word doon. Kung kayo, paano niyo sasabihin yung word? Okay lang, ganyan talaga. Pag-pray na lang natin, di ba? Kaya gulat na gulat siya to the point na habang nag-explain ako, she bought in at sabi niya sa akin is, ganyan dapat yung sinishare natin sa lahat. Tapos sabi niya pa, dapat pa ulit-ulit yan. Hulo, parang naalala ko, sabi mo lang nakaraan, alam ko na yan. Sabi niya, dapat pa ulit-ulit sinishare yan kasi alam mo ba, narinig ko na naman yan eh. Pero ngayon parang, ba't iba? Alam niyo ba't naging iba? Kasi yung knowledge, nilagay mo na sa actual. Yung reality, pinakitaan mo ng spiritual truth. Kaya doon niya nakita na, iba yung gospel. Although hindi directly na sinabi ng iba, sabi niya, dapat pa ulit-ulit yan. Kasi katulad ngayon, alam ko na yun, pero ba't parang bago yung naririnig ko? To the point that she asked me if tuwing kailan tayo nag-receive ng word. She wanted to hear more. Kaya no Friday, sinama ko siya sa church. Although hindi siya nag-receive ng message kasi may pupuntahan siya. Para daw sa susunod, alam niya na kung saan siya pupunta. Wala akong ginawa. So, sabi ko, talaga lang, God is just waiting for me. And with Joanne, na magwa 1 year na kami sa Talon, before I went to Korea, that's when she accepted. That's when we shared the gospel to her. And kala ko magkakaroon ng life movement. Pero napuputol. Because during that time, habang namimit kami ng mga estudyante doon, sa Talon, ako yung nare-raise, ako yung nahihil. Kaya parang, kasi kay Joanne, park ka muna dyan. Kasi ako muna. Kasi paano kita matutulungan kung ako mismo, hindi ko pa nakikita itong buong spiritual world na to. So ngayon, sinisis siya ng mga problema para makita niya na hindi mental health advocacy yung sagot sa mga problema. To the point na sabi niya, hindi ko na kaya. Sobrang grabe yung siya ng demons. Yung namatay na estudyante, wallpaper niya, te. Nag-check siya ng papel, doon sa lamay. Sa harapan ng kabao. Nakita niyo kung paano. Ganun siya kasi-eased ngayon. But I can see how God is driving her. Not driving her nuts, but driving her para makita itong na it is all spiritual problem. And in that school, doon ko rin nakita na, kasi ang dami sa guidance kami. Yung mga estudyante, sabi ng mga teachers, alam ba, yung mga estudyante niya, kaya pala ganito yan kasi ganito yung parents. So, yung lahat ng teacher, galit na galit sa kanya. Pero nung nakausap ko, ganun pala sa bahay. So, naiintindihan ko na siya, sabi niya. May estudyante doon dala ng nanay. Pinatawag. Kasi ang kulit talaga, troublemaker itong isang estudyante. Tapos sabi ng nanay, Ma'am, hindi ko po alam, maayos naman sa bahay. Kami, binibigyan namin lahat ng gusto niya. Hindi namin pinapagalitan, pero ba't ganyan? So ngayon, yung mga teachers, nung Sabado na nandun kami para mag-seminar, dahil nga, yung mga teachers concluded na sila na ganyan yung bata kasi may mental problem. Dahil may problem sa bahay o sa classmates sa school. Kaya dapat daw intindihin yung mga bata. Wag agad pagalitan, pero tulungan, ganyan-ganyan. So ngayon sinabi ko, paano itong bata na pumunta na nakaraan? Sabi, wala naman daw problema sa bahay. Lahat binibigay. Sa school, sa mga classmates, sa friends, wala din. Pero ba't nag-act up sa school? So paano nyo ngayon masasabing dahil sa problema nila yun? So paano? So lahat sila paisip ko nga, no? Paano? Wala ka na sisisihin eh. Diba? Kasi sabihin mo, ganyan yung bata kasi yung tatay nito ganito. Ganyan yung bata kasi wala yung magulang. Ganyan yung bata kasi wala yung nakakaisa. Ngayon, wala na sila mapinpoint. Ba't ganyan yung bata? Paisip sila. O nga, no? So, yung teacher na yon, ano yung problema niya? Interpersonal relationship sa kapitbahay. Di ba? So, nung tinatanong ni Samunim kung may iba ka bang problema, ang sabi ng teacher, wala akong problema. Ito lang talagang kapitbahay ko. Without seeing na, we are imprinted. We have this imprint, truth, and nature. This is already in us. Dan already has this Genesis 3 in him. So, ito tayo. Let's say, ito yung imprint sa atin na Genesis 3. Ito lang yung eye level na meron tayo.
So, can you see what's imprinted in you? Nakikita nyo ba? Hindi, di ba? So, ngayon, if you pour water on it, magra-rise yan. Hanggang OA. Hanggang lumabas. So, itong water na napupur dito, ito yung mga situations natin. Ito yung mga problema. So, yung teacher, kala niya wala siyang problema. Pero dahil dumating itong mga sitwasyon na to, nakita niya yung problema. So, kala niya ang problema niya yung interpersonal relationship niya sa kapitbahay. Pero no, from the very beginning, nandiyan yung problema sa'yo. So, ngayon, ang gusto niya, ano ba, lilipat ba ako ng bahay? Makikipagkasundo ba ako dito? Kahit lumipat ka ng bahay, o makipagkasundo ka, o hindi ka makipagkasundo, nandyan sa'yo yan. Ang gigets nyo? From the very beginning, nandyan yan. So, kung si Dan lumaki na lasinggero, hindi siya lumaki lasinggero dahil sa environment niya. Okay? From the very beginning, nandyan sa kanya yan, about to be revealed. That's his spiritual problem na lumabas lang sa pagiging pagsisigarilyo. Ngayon, there will be new believers that will go to the church. Dahil nagyoyosi siya, sabihin niyo bang tigilan ng pagyoyosi? Kung matigilan niya man yung pagyoyosi, mayroon na namang ibang lalabas. So, nung si Papa tumigil sa pagyoyosi, ang kinadikan niya naman, candy. Alam mo yung may papalit at may papalit lagi. So, nung tumigil ako sa pag-outreach, ang kinadikan ko naman, pagbibili sa mga remnants ng kung ano-ano. So, kala ko for the church yung ginagawa ko, napapalitan lang. Hindi ako makaalis doon. Bakit? Ito na yung sinusolve ko eh. So, kung sasabihin mo kay Jam na dapat wag kang tatamad-tamad mag-aral, Jam, dapat mag-aral ka ng mabuti, may mga matatalino na matag-aaral mabuti, di ba? Pero lahat ba sila niniwala kay God? So, hindi natin mababago yung tao, hindi natin sila mababago kung nature lang yung babaguhin natin. It should be the imprint. Doon ko nakita yung sarili ko na, kaya pala wala tayong freedom. At kahit nandito na ako, nakikinig na ako sa pure gospel, nandun pa rin ako sa, ako yung tinutukoy dito sa 4 na other people, na in-infiltrate, na pinipigilan maging malaya. So, kay Kuya Dos, I was like, laro ka pa kasi kayo ng laro. So, paano gagaan loob sa'yo ni Ate at makikinig sa'yo? But no, hindi ko siya pwedeng tigilan maglaro. But if he concentrated more at ma-realize yung gospel, it will naturally happen na titigil siya. So ngayon, kung may mga bagong believer at yun yung sinabi natin na, oy, Christian ka na, dapat di ka na nagaganyan. So isipin nila, ano ba? Akala ko ba God lang? Only God? Akala ko ba para maligtas ako, kailangan ko lang tanggapin si Jesus? Ba't ngayon sinasabi mo lang, bawal akong magyosi? Nagigets nyo? Akala ko ba only God lang? Hindi daw, sabi ni Seth. So, si Mama, di ba, nagkakonta kami ngayon dahil nga nung nawala ng ilaw, pinapabuko sila sa hotel, na-wrong send siya sa akin. Ang wrong send niya, parang na-claim niya na daw yung reward. May mention siya, hindi ko alam kung ano, hindi ko na rin sinearch. I didn't bother searching. But I was like, ay, nagkasugal pa rin to. Pero alam niyo ba, sobrang wala siyang effect sa akin. Pero siguro kung dati pa, siguro pikon ako. Even kung last year pa yon, kahit last year na nandito na ako sa harap ko, siguro nainis ako na, diyan ka na naman ganyan-ganyan. Awul nagat, Mama. Pero ngayon wala. Parang natawa pa ako. Tinan mo to. Parang gano'n. Nandiyan pa rin siya. So, I won't tell her to stop doing it. Pag sinabihan ko siya, pwedeng tigilan niya, pero babalik at babalik. Nagigets niya yung addiction na hindi ka makawala. So, ginagawa ko lang is invite her to receive the gospel. I don't know when, pero, sabi nga, di ba, before Jesus resurrected, sabi niya, went up to heaven, ang sabi niya sa mga apostles and believers, ano sabi niya? Wait until you receive the gift my Father has promised. Ano yun? Dumating yun sa Acts chapter 3.
That's the Holy Spirit. Saan dumating yung Holy Spirit na yun? Mark's upper room. Kaya nung si Bridget nag-iisip na umalis, si Ate Beck nag-iisip na umalis, sila kasi sa forum group ko eh. Sabi ni Ate Beck, may opportunity sa akin sa ibang lugar, doon ako magkatrabaho. Kasi parang wala namang nangyayari sa akin dito. So kung ngayon, iniisip niya parang, ba't ganun pa rin ako mag-isip? Kahit iba yung iniisip ko na dapat din ako ganito, pero ganun pa rin nararamdaman ko. Wala tayong magagawa. Hindi naman natin pinili na makareceive ng grace at mapunta sa stream na to eh. So, pati yung changes sa atin, wala tayong magagawa. But to wait until the Holy Spirit comes. At saan dadating? Mark's upper room. Dito lang pag nasa stream ka. So, paano ka makakasakay ng bus pa Cubao kung nandun ka sa loob ng MRT station? Bus yung inaabangan mo. Nagigets nyo? So, okay lang kung hindi. Kaya nga sabi ni Pastor Sam kanina, di ba? Sa mga mommies at yung ibang binanggit niya. Ano sabi niya? Kahit isang beses lang? Tama? Parang even once, or even one time that you receive the grace. Kasi hindi natin alam kung kailan. And so we have to remain and wait in prayer. Kasi alam na natin eh. Binigyan na tayo ng bigger picture what will happen. Who are we? Our identity. Pero ba't hindi pa rin siya nag-take place? Wala tayong magagawa dun. But to wait in prayer hanggang dumating sa atin yun. So kagabi lang, umiiyak na naman ako. Kasi dahil hindi matching eh. Ito yung alam ko, dapat hindi, dapat ganito, pero yung nararamdaman ko iba. So sabi ko, grabe akong, and yung message pa ni Pastor Joe kagabi, parang sobrang trap pa rin ako sa scar ko. At wala akong magawa. So, iyak ako. And then, although, alam mo yun, I came up to God na, this is my absolute impossibility, wala akong magagawa. But now, I could see how the demons are seizing my mind and thought at kung paano niya ako tinrap. Nilungkot lang ako dun sa ganito pa rin ako. Pero yun nga, what God wants us to see is how much we needed Him. So, what we have to change is the imprint. Pero sabi nga ni Kuya, di ba, sa Dito and Church, meron silang smoking area. Saka nakita ng church may smoking area. Pero sabi ni Kuya Dos, so paano yun yung mga addict? So, pwede sila mag-pot session doon. May area pwedeng mag-yosi. Pwede ba yun? That is something kasi na illegal na. Nagigets nyo? Kaya si Pastor Joe, di ba? Parang nakikita niya nagda-drugs. Okay, mag-drugs ka dyan. Not for him to tell people na stop doing drugs. But through concentration, so that our imprint will be changed if we edit ourselves with the Word of God. And etong root na to, where, sa imprint natin, this is where Satan only works. And because we're imprinted with that, yun yung magiging root natin. This is our heart and thoughts. And dito naman kumikilos yung mga demons. Because we're imprinted with this, yung heart and thoughts natin ay ganito. And ito namang nature natin, this is our body. This is our lifestyle. Ito naman yung mga evil spirit. Makita nyo, parang may mga weird na tao. Hindi sisit ah. Yung gusto lahat violet. Tapos nag-celebrate siya ng birthday niya, lahat ng luto violet. Yung spaghetti, ginawang violet. Parang ano ba itong mga to? So, hindi yun dahil personality niya na yun. Kailangan niyo makita kung paano kumilos si Satan, pinakilos itong mga galamay niya, para yung lumabas na tao ay may ganong karakteristik at personality. So tayo, hindi lang tayo pinanganak na ganito yung karakteristik ko, personality ko. Ayan no, may pinagdaanan siya. Yun dapat nating makita.
So, nung nakita ko yan, parang, kaya ako ganito. Of course, because of my family background, national background, how our parents raised us. That's why, for parents, sobrang importante. Kasi kayo yung background ng mga anak nyo. Yes, they are imprinted with this from the very beginning. Pero yung magiging root nila and nature nila, kayo. So kung hindi sila may heal ng bata pa, magiging katulad natin sila, na ang tigas na. Kaya sobrang importante, the parents should be in the training. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit isa lang sa inyo muna. Kasi that's reality na kailangan i-transcend eh. May mga anak kayo eh. Hindi pwede na lagi. Although sila Tap and Pipay, since baby pa si Dan, pinipilit nila na silang dalawa yung mag-receive. Hindi talaga pwede, si Tap yung pupunta. And pag uwi niya ng bahay, dapat nare-relay niya yung kay Pipay. Kasi kung hindi mo marerelay kay Pipay yun, hindi ka maintindihan ni Pipay, ba't ganyan? Ano, ikaw lang nakaka-receive, ano naman siya? Diba? Kaya Nicole and Poy, one of you. Nagturuan na. Diba? Si Christian na lang. Si Christian mag-release sa inyo dito. Diba? Kasi paano kayo magtutulungan if yung isa sa inyo hindi nakakita? Or if, lalo na if pareho kayong bulag. Diba? Mag-aakayan yung dalawang bulag. So, paano na yun? And, of course, ano yung iiwan natin is guideposts. And this is Darakbang. From Damascus. So, the Damascus incident this is where Paul met the resurrected Christ. We have Paul and Ananias. So, kailangan natin makita yung journey natin, like journey of Paul. Kailan natin na-met yung resurrected Christ. And we need an Ananias to help us see. And actually, itong bartizan na to, yung changing ng Satan's bartizan, na maging God's bartizan siya, itong araw na yun, actually, this is our journey. Hindi naman instant na nandun agad tayo eh. Isang buong pagsubok yan. Nung nasa Korea ako na sinabi ni Nicole na, awang-awa kay Nicole nun. Nung sabi niya, dito kami kay ate kasi wala kaming pagkain. Kikikain na lang sila. Kaya ako pera, nag-send ako ng pera kay Nicole nun. Kasi awang-awa ako, pero nakita ko sa sarili ko na how I still resolute. Nandun pa rin yung mas nananaig yung emotion than bigyan mo ng spiritual food. But then, ang nasa utak ko nun is, thank you Lord kasi hinahayaan mo silang makita yung spiritual reality, spiritual truth through that problem. So, nandun ako medyo excited ako sa part na pag na-realize na kayo ni Paul tsaka ni Nicole, no, babalikan na lang nila tong sitwasyon na to, na nalugmok sila. Pero kahit nandun yung isip ko, excited na ako sa guidepost na yon, nandun pa rin yung emotion na nalulungkot ako, naaawa ako. Kaya kay Kwedos, di ba, yung first scam niya, kahit alam ko naman, kahit ayaw ko siya pahiramin nun, pero nandun pa rin lagi yung human emotion na hindi mawala. Kaya, we have to be in this journey para makalipat tayo dito. But then the Genesis 3, if itong unbelief na to, tuluyang mawawala sa atin, ibig lang sabihin nun, patay na tayo. Perfected na tayo. We are with God already. So habang nandito pa tayo, hindi mawawala yan. That's why we have to always check ourselves. Ano yung Genesis 3 natin na lumalabas pa rin. Pero ang gagawin ni Satan, pag nakita mo yung Genesis 3 mo, sasabihin niya sa'yo, di ba ganyan ka pa rin? Nandiyan ka na sa gospel. Ilulugmo ka niya. Imbes na pupunta ka kay Chris ngayon, may iwan ka dyan ngayon kay Satan. Wala, ganito pa rin ako. Amen. Conclusion. $16 minutes pa lang ako. Totoo ba? So, spiritual state. Paulit-ulit tayo sa spiritual state, no? Ano ba yung spiritual state ko? Ano ba yung spiritual state ko? So, ito yon.
Do we truly gain life in Christ? May life na ba tayo kay Kristo? If meron, makikita mo yan eh. Alam mo kung paano, indicator niyan? Ano indicator na may buhay? Kita nyo kay Dan, 2 months pa lang pero he's growing. So if we truly have life in Christ, dapat makikita natin yung nag-grow. Sino yun? Kobe. Dapat nag-grow tayo. Kasi kung hindi, then patay pa rin tayo. Kaya, ang assignment sa atin ni Pastor Sam is to share the gospel. Doon ko nakita na, whenever I share the gospel, based in my experience, doon siya nagkakaroon ng power. Hindi lang word. Kaya nung sinare ko yung kay Teacher Jovi, na hindi lang mere word, but how I saw it in the field and in me, doon siya nagkaka-power. Kasi na-edit siya sa'yo eh. At hindi na siya mere words nga lang or knowledge lang. And we have the church. Sabi nga, di ba? Ang daming church. Ba't kailangan magkaroon pa nandito and sa Philippines? Ang daming darakbang churches sa Philippines. We have to see ano yung unique stream. Nakita ko ngayon lang yung post ni April. So, tuwan-tuwa siya. Yung 5 hours daw nila na word sharing. Parang hala, ang bilis lumipas. 5 hours na pala yung ganyan-ganyan. I was like, ano kayo yung sinishare doon? Or, kasi if hindi mo makita tong unique stream na to, maghahanap ka ng fun na church. Yung wala masyadong training. Nako, aga pa ang training natin bukas. May word, mag-receive na naman tayo ng word. Diba? Kung di mo nakikita yung stream, ganun mo titingnan. Actually, yun yung reason niya ba't siya umalis. Nagigilty siya kasi hindi siya makasabay. Kasi ang dami. Grabe yung training. Kasi nga, hindi natin nakikita yung unique stream na meron tayo. Imagine nyo, sa church, ang church puno lang or may tao lang pag Sunday. Lahat ng churches sarado pag weekday. Except sa Catholic, di ba? Kasi open siya 24 hours. Pero sinasabi na walang church sa, sa field. So tayo, as a gathered church every Sunday, pagdating ng weekday, we are the scattered church. So yung mga field natin, we should be the one person there. So when I saw Joanne, nung kinakausap siya ni Samunim, doon bumalik sa akin na, si Joanne is the one person in this field. Siya yung magiging church doon. Ang daming kailangan ng sagot dun sa school na yun. Pero walang someone na makakapagbigay. Yun yung sinasabi na kailangan may church sa field. So yung mga field na meron tayo, we should be the church there. So siguro sa ating lahat, si Tap lang. Di ba? Si Tap pa lang. Yung may field na, like pagdating sa job, sa skills. Pero si Ate Gil, may mga workmates kahit hindi niya nakakasama. Si Pipay, na-imagine nyo na ba pag nag-open siya ng clinic at pag natapos siya? Na lahat ng mga naka-predestined to receive salvation ay sasakit ang ngipin. Para magpa-consult sa kanya. Alam niyo kung paano ako nakunik kay Jovi? Isang beses ko pa rin naman siya nakita dati. Hindi nga kami close. In-introduce na siya akin sa school. Pero, bumabalik siya. Kahit ilang taon na yun. So, i-attach talaga sa atin ng God. And, so we are that church. Yung church na kung nasan tayo, ay nasa stream ng biblical evangelism. And lastly, we have, ano sunod dyan? Sunod ko. The field. So, I shared with you how my spiritual eyes has been opened because I saw the fulfillment in God's word sa field. So, kung wala tayong job, family. That's our field. So, the word we receive, we should confirm this sa field. So, ngayon, kung narinig nyo naman na nirecruit kami ni Kuya Dos sa kanyang bagong, company. And, so, yung sa akin, nasa operation siya ng, hindi sila yung nag-ooperate ng sugal, pero sila yung nagsusugal. Dahil nakita nila yung technique kung paano manalo, gets nyo? Mag-hire sila ng tao, natuturuan nila para magsugal nun.
So, hindi sila konektado dun sa mga casino. Ang gagawin lang nila is, maglalaro sila. So, naisip ko, ba't ako nandito? Oh. Sabi ko, ba't ako nandito? Na-field na to. Then, sabi ni Pastor Joe sa message, that field where Satan wants you dead, diyan ka ibabalik para magbigay ng life. So, sabi ko, ito yung field kung saan nasira yung family namin. Diba? And God wants me there to save the people na nandun. Pero alam niyo yung kinatakot ko? Baka ako yung mahulog. Sabi ko, ayoko maging katulad ni Momo. Kasi baka, sabi ko, ipapa-confirm sa akin ni God na, see, you're same with your mom. Kala mo nakita mo na yun? Hindi, papakita pa sa'yo. So, nung inaaral ko yung system, nandun yung discipline. Tapos, ang dami niyang mathematical part na pag gantong percentage na, you have to stop na talaga. And pag ganito na yung percent ng loss, stop na. Pero kasi magbabalance pa rin yun at mas higit pa rin yung magiging gain mo eh. Basta ang daming strategy nun na kailangan kong ituro sa kanila. Na parang, ano to? Ba't ako nandito ngayon? Hindi ko makailangan to. So, that's how God wanted me to confirm the word in the field. And that is God's mission for me. Actually, sabi ko talaga, sa 1 month na lang, ayoko na dito. Patapusin ko itong buwan na to. So, you see, paano ko siya gustong takasan? Kasi baka lumabas yung state ko. So, sabi ko, dalawa lang yan. Mako-confirm ko yung state ko. It's either, ipa-confirm sa akin na nandiyan ka pa rin, ganyan ka pa rin, kaya ka na-impluensyahan nila. Or, you're there to give answer already. So, it's not for me na takbuhan. So, kung may mga kaya nga setup, di ba, sabi niya nakaraan na, dapat din ako nag-share kasi ang adik-adik ko mag-share eh. Yan tuloy na-afflict ako. Sabi ko sa kanya, no. Pinakita sa iyo yan ni God, yung filter yan na ganyan, para sa state mo, hindi para takbuhan natin. So, nawa sa binigay sa ating homework ni Pastor Sam to share the gospel. First is, we have to see the gospel in us first. Edit this gospel in our life. At yun yung isi-share natin. Kaya sabi ko kay Cleo, kasi sabi niya, yan, paano ko isi-share to? Actually, sabi ko kay Cleo, kaya kailangan mo mag-concentrate. You don't have to talk about your friend's problem na may matandang kinakasama, nagkaroon ng 3 anak, tapos pang ilang family na siya. You don't have to talk about that. What you have to share with your friend is your life story. Paano ka nabago ng gospel? Paano ka dati at ano ka ngayon? Kasi through that, makakakonect siya. Hindi mo pwede sabihin na, hindi problema yan. Ganito ka kasi dapat ganito mo tingnan. No. Hayaan mo siyang ma-realize through the Word. So, ito lang yung kailangan natin bigay. The Word of God, edited, as in edited in us. So, may we able to confirm our mission and truly see ourselves that we are called first to become the special force. Let's pray. Lord Father in heaven, thank you for this precious time that you have gathered here. And although we may think that you're just gathered here for because of typhoon, but you have gathered us here to receive your word and to truly meditate in your word. May we truly see how we were once or we are still these other people na nanggugulo, na ginulo si Paul, who kept on inserting our philosophy, our ideology, of you following the law after accepting Christ. Nawa, ma-free kami sa mga ganong paniniwala o mga ganong mga law na dapat magbago kung ano man yung revealed problem namin, kung ano man yung hidden problem namin. But help us realize that what we only need to do is to truly know Christ. That we don't need anything, that you have put all the hidden treasures of the earth, of this world, inside Christ, na nasa amin na ngayon.
Pero hindi pa tapos para sa amin. We're still in the journey. Marami pa rin kaming kailangan. That Christ is still not enough for us. Help us to see that so that we can be able to concentrate more and seek Christ in every opportunity that will come. Thank you, Lord, for the problems and for the problems that are about to come upang mas makita namin how all of this are spiritual battle. And all we need is spiritual strength from you. That the Holy Spirit is already in us. But we're still not yet ready to let go of the throne na dapat ay para sa'yo. So may we truly find our mission in this world and why you have called us first. This is our prayer in Jesus' name. Amen.